sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 7 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes at 30 na sa buwan ng Abril taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng produktong petrolyo nagbabadyang tumaas pagpasok ng buwan ng Mayo. Pagtaas ng halaga ng pangunahing bilihin, tinatayan ng BSP na bibilis ngayong Abril. Piso hanggang bahagyang nakabawi naman kahit sumampa sa 61.75 kada dolyar sa kalagitnaan ng trading. Senado nagpatawag ng caucus, posibleng impeachment trial ni VP Sara tinalakay. Philippine National Police biglang nagtaas ng full alert status para sa Labor Day. Mahigit sa 190,000 na trabaho alok ng DOLE bukas sa araw ng paggawa. Contractor na si Curly Vizcaya dinala sa ospital para operahan sa balikat. At Provincial Director ng Pangasinan at 10 iba pang opisyal sibak dahil sa wete. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, nagbabadyang tumaas ang halaga ng produktong petrolyo pagpasok ng Mayo. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na batay sa maagang global oil trading, pataas ang pump prices ng langis. Ayon sa kalihim, maaari pang magbagong sitwasyon depende sa magiging resulta ng huling trading ngayong linggo hanggang sa araw ng bukas. Batay sa initial na pagtaya mula sa means of plots ng Singapore, ang presyo ng diesel ay maaari namang tumaas ng piso hanggang 3 piso bawat litro at piso hanggang 2 piso sa gasolina. Binanggit ng DOE na maaaring makaapekto din sa galaw ng oil prices ang patuloy na paghina naman ng piso laban sa dolyar. Samantala, mas pinaigting pa ng Philippine Coast Guard ang pagpapatrolya sa mga katubigan ng bansa upang masugpo ang ilegal na paihi o ang pagpupuslit naman ng mga produktong petrolyo. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, hindi tumitigil ang kanilang operational scheme laban sa naturang gawain kung saan 5 matagumpay na operasyon ang kanilang naisagawa ngayong taon. Pinaliwanag ni Cayabyab, nakaraniwang nagaganap ang paihi sa mga anchorage area tuwing madaling araw. Samantala, pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na walang mararanasang brownout o blackout sa off-grid island sa gitna ng global oil crisis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na pinatitiyak din ng Pangulo na hindi tataas ang singil sa kuryente doon. Nagtutulungan anya ang DOE, Philippine National Oil Company, NAPOCOR, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para matugunan ito. Sabi pa ni Garin, isinusulong nila ang paggamit ng PNOC purchased oil upang mabigyan ng preferential o discounted rates ang mga oil-fired power plant. Layon din umano nitong matiyak ang sapat na supply ng fuel sa mga lugar na hindi konektado sa grid. Samantala, sa iba pang mga balita, nagpatawag na si Senate President Tito Soto ng All Senators Caucus kaninang tanghali upang pag-usapan ang agenda sa isang buwan nilang sesyon mula sa May 4 hanggang June 5. Ayon kay Soto, kabilang din sa kanilang napag-usapan ay ang gagawin nilang preparasyon sakaling mai-transmit na sa kanilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aminado ito na lahat na mag-uusap nila tungkol sa impeachment ay speculative pa dahil hindi pa natatransmit sa kanilang articles of impeachment at hawak pa ng House Committee on Justice. Narito ang tinig ni Soto. So what we will be doing in this caucus will be to, discuss the agenda for the next month.
and the last month of the first regular session of the 20th Congress. And then the possibility of receiving the articles of impeachment, then we will discuss the possibility of what preparation should be done. And the timetable. Yun ang crucial eh. As of now, the crucial is timetable. So again, everything will rely on whether the articles of impeachment will be transmitted to us or not. Samantala, tinatayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bibilis pa ang inflation rate sa bansa ngayong Abril. Ayon sa forecast, posibleng maitala sa 5.6 hanggang 6.4% ang inflation na mas mabilis sa 4.1% noong Marso. Ang pagsipa ng inflation ay iniuugnay sa global oil crisis na lumikha ng domino effect sa halaga ng pagkain tulad ng bigas, isda at karne. Gayun din ang pagtaas ng singil sa kuryente at pagbagsak ng piso kontra dolyar. Samantala, opisyal na inflation figures ay nakatakdang ipalabas ng Philippine Statistics Authority sa Mayo 5. Ang inflation ay tumutukoy sa bilis ng pagtaas ng presyo ng basic commodities at services sa bansa. Samantala, 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, bumaba ng 6.26% ang produksyon ng palay sa unang quarter ng 2026 batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Batay sa data, umabot lamang sa mahigit 4,440,567 metric tons ang naaning palay mula Enero hanggang Marso ng 2026. Mas mababa kaysa 4,698,724 metric tons na naitala sa panahon naman ng 2025. Ayon kay Arnold Di Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture, ang pagbaba ng produksyon ay dulot ng pagkaantala sa irigasyong nakaapekto sa mahigit kumulang sa 40,000 hectares na mga palayan. Bahagyang nakabawi naman ang piso laban sa dolyar mula sa 61.56 pesos kahapon. Nagsara ang palitan kanina ng 61.48 kada dolyar. Gayunpaman muntik nang maitala ang panibagong record low ng sumemplang ang piso sa 61 pesos and 75 centavos sa kalagitnaan ng trading. Nakaporma ang local currency sa sumunod na kalakalan sa 61.35 pesos bago nagsara sa 61.48 pesos bawat dolyar. Samantala, maring itinanggi naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na binaliwala nitong impeachment complaints laban sa kanya. Sa katunayan, kaya manubumuo ng defense team ang Vice Presidente dahil alam nitong seryoso ang usapin at naisipakita sa taong bayan na wala silang kasalanan. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan kay Atty. Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni BP Sara, sinabi nito ang hindi pagdalo sa hearing ni BP Duterte ay dahil mayroon silang constitutional objection sa mga ginagawa ng House Justice Committee. Paliwanag pa ni Powa, ang pagdalo ng Vice President sa isang exhibit sa Laguna kahapon habang isinasagawa ang impeachment proceedings ay bahagi ng trabaho nito bilang Vice President. Narito ang tinig ni Atty. Powa. We disagree po, no? Itong impeachment, kaya nga siya nagbuo ng legal team to defenders because alam niyang seryoso to at gusto niya talagang ipakita sa taong bayan na wala siyang pagkakasala. Ngayon naman po, pagdating po sa pag hindi attend sa committee, I think we've been consistent. It's because we have serious constitutional objections doon sa mga ginaganap sa committee, doon sa the way na nakakalap yung mga allegedly mga pieces of evidence. So ang VP naman po, hindi ko nga maintindihan, wala naman pong masama sa ginawa niya dahil yung ginawa naman po niya kahapon ay parte ng kanyang trabaho bilang Vice Presidente. Hindi po pwede tumigil ang trabaho ng Vice Presidente dahil lang po may mga ganitong aligasyon laban sa kanya. Samantala, mabilis na lamang uusad sa plenaryo at tatawid sa Senado ang impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay dating Senator Franklin Drilon, hindi na siya nagulat na naging resulta ng botohan sa Justice Committee ng Kamara kahapon. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi na rin dumalo ang Vice Presidente sa pagdinig sa Kamara. Paliwanag ni Drilon, wala nang saysay ang pagpepresenta ng mga ebidensya ng kampo ni Duterte dahil tatawid pa rin naman ito sa Senado. Pero iginit ni Drilon na sa Senate Impeachment Court mahihirapan magkaroon agad ng conviction kay Duterte. Ayon kay Drilon, kung ang titignan lamang ay kung sino ang mga kaalyado ng mga Duterte, mahihirapan ng Senado na makakuha ng 16 na boto na papabor sa paghahatol kay VP Sara. Pakinggan po natin si dating Senator Franklin Drilon.
assuming na lahat na Marcos senators na sa side ng mga Marcos boboto to convict, which is highly questionable. Kung boboto sila to convict, kulang yan po ay 16 ang kailangan. Just on the line. Ngunit may isang sinunod yan na dahil magkapatid si Alan Cayetano at saka si Pia Cayetano, hindi mo malaman kung saan boboto yung dalawa. So talagang sa Senado, ang basa po ng karamihan, kagaya ko, at ganun din siguro ang basa ng mga abogado ni Vice President Sara, mahirap pa-convict sa hindi sigurado. 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang mga balita, tumaas pa sa mahigit 170,000 trabaho ang alok ng Department of Labor sa selebrasyon ng araw ng paggawa bukas. Ito ay sa pamamagitan naman ng Nationwide Labor Day Job Fair. Ayon sa DOLE, aabot sa 190,825 job vacancies ang target na punan para sa nabanggit na okasyon. Sabi ni Labor Assistant Secretary Leonard Serrano, nagagawin ng job fair sa 70 lugar sa iba't ibang larawigan. Lalahok sa programa ang 2,274 employers. Nakipag-ugnayan na din ang DOLE sa Department of Migrant Workers at sa OWA upang bigyan ng alternatibong trabaho ang mga OFW na pilitang umuwi dahil sa gitnang silangan issue. Walang namomonitor na banta sa seguridad ang PNP sa pagdiriwang bukas ng Labor Day. Ito ay sa kabila ng kautusan na ilagay sa full alert status ang buong pwersa ng kapulisan umpisa ngayong araw hanggang sa Sabado. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, layunin ng hakbang na masigurong kaligtasan at seguridad sa lahat ng aktibidad sa Labor Day. Sa ilalim ng full alert status, inuutusan ang lahat ng units at personnel na panatilihin ang iba yung paghahanda sa pagpatupad ng tungkulin. Karaniwan ang sinasalubong ng kilos protesta ang pagdiriwang ng araw ng paggawa. Dito sa Metro Manila, 3 grupo ang nag-apply ng permit para magdaos ng programa sa 5 lokasyon sa UP Diliman, Rotonda, tanggapan ng DSWD at ilang eskwelahan at palengke sa Quezon City at sa lungsod ng Maynila. 19 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ano bang favorite number mo, partner? 888 para swerte. Tumpiang na 8 yan. Kaya natin sa waiting. Sige. Si Mac sa pwesto ng direktor Ano ng ba yan? Philippine National Police sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa waiting. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, bukod sa Provincial Director, nirelieve din ng 10 iba pang opisyal, kabilang ang ilang local chief of police. Ang mga opisyal ay kinabibilangan ng 5 lieutenant colonel, 1 colonel, 3 major at 2 police captain. Ang mga ilan ay nagsagawa ng mga seri ng raid ng NBI sa wetting joint sa Pangasinan at nagresulta sa pagkaaresto ng 170 katao. Dinala naman sa isang kilalang ospital ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya para sa nakatakdang operasyon sa kanyang balikat. Sakay ng ambulansya ng Senado at may escort mula sa PNP Motorcycle Riders, inilabas si Discaya mula sa kanyang detention facility. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza, pinayagan ng liderato ng Senado na manatili ang kontratista sa ospital ng hanggang 7 araw. Pakinggan at panuorin po natin si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. Sabi niya, ang advice naman ng doctors niya, ano siya, siguro 4 to 7 days na magsistay sa hospital. Pero kung maayos naman yung ano niya, ano siya, kahit mga 5 days, pwede siyang bumalik dito sa Senate. Mananatili namang mahigpit ang seguridad habang nakakonfine ng kontratista dahil may kasama itong bantay mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Matatanda ang si Curly Discaya ay nakadetine sa Senado simula pa noong September 2025 matapos ma-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Samantala, higit na 4,000 barangay naman sa Eastern Visayas ang tumanggap ng tig 200,000 tulong pinansyal wala sa pamahalaan. Daang libo ay para sa scholarship ng 5 estudyante sa kada barangay at ang kalahati naman ay para sa pagpapahusay ng seguridad at serbisyong pambarangay.
Nagpatupad ng panibagong balasahan ng Philippine National Police sa 6 nitong matataas na opisyal. Sa unit reassignment na epektibo ngayong araw hanggang bukas, Mayo 1, malilipat sa pwesto ang 5 Police Brigadier General at 1 Police Colonel. Itinalaga bilang Acting Director for Personnel and Records Management si Police Brigadier General Jason Carpio de Guzman, habang inilipat bilang Acting Director ng Headquarters Support Service si Police Brigadier General Manuel Abruguena. Si Police Brigadier General Christopher Abesha naman ay ginawang Acting Regional Director ng Bangsamoro. Samantala si Police Brigadier General Antonio Maraliaga Jr. ay tinalagang hepe ng Directorate for Research and Development. Si Police Brigadier General Mariano Rodriguez ay magiging Acting Director ng Police Regional Office 2 at si Police Colonel Harry Buenaventura Domingo naman ay inilipat bilang Acting Deputy Director for Admin ng Police Regional Office 11. 22 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Binasura naman ng National Police Commission ang kasong administratibong inihain laban sa mga pulis ng CIDG-NCR nang salakayin ang isang iligal na isamong sa Tondo, Maynila. Ayon sa NAPOLCOM, matapos ang masusing investigasyon ay wala silang nakitang sapat na batean para panagutin ang mga pulis. Lumabas sa record na lehitimong entrapment operation ng isinagawa ng CIDG na nagresulta naman sa pagka-aresto ng 28 na umano'y operator at 136 na mananaya ng sabong. Dito lamang March 24, nang salakayin din ng CIDG-NCR ang iligal na sabungan na inalmahan ng mga operator dahil sa pagkawala ng pera at 22 panabong na manok. Iginiit ni NAPOLCOM Commissioner at Chief Executive Officer Ralph Calinisan na hindi papayag ang kanilang komisyon na magipit ang kanilang hanay na sumusunod lamang sa tungkulin. Nasa linya natin, partner, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Alamin natin ang kanilang kampanya sa Weteng dahil mayroong mga sinibak, ano? Tama ba, ng mga matataas ding opisyal ng PNP sa Pangasinan? General Tuanyo, sir, Spokes, magandang hapon. Si Henry Uri at si Karen Oyong. Magandang hapon po, General. Sir Henry, Ma'am Karen, Opo. magandang hapon po at salat po lang yan taga-subaybay. General, mayroon na ho ba kayo ngayong total crackdown sa wetting sa buong bansa? Mayroon ba kayong pinaiiral na ngayon? Sir Henry, nais lang po nating linawin na ang kautosan po ng ating Chief PNP nitong nakaraang linggo, ito po ay nag-start para sa buwan ng April. Apo. Ito po ay may kaugnayan sa performance evaluation po ng ating mga provincial directors at ang ating mga chief of police. Nakataon po na yung binabanggit niyo po na nangyari sa Pangasinan, nagpabilis lang po ito sa pagkaka-relieve ng 11 kasama na po ng provincial director sapagkat nung inaudit ng regional director yung kanilang performance, hindi lamang po ito sa illegal gambling. Ito po ay nakabuuan na po. Halimbawa po yung mga non-index crime, yung focus crime. Nakita po natin na lumalabas na quote-unquote na underperforming po yung mga nasabing official. Opo. Pero ito ba hindi mangangahulugan na buong Pilipinas ay magsasagawa na kayo ng inventaryo tungkol po sa performance ng inyong mga pulis para po labanan itong illegal na huweting kung mayroon pa? Sir Henry, ito po ay nationwide po ang ating pong pag-review. Kung mapapansin nga po ninyo, sinasabi nga po natin, noong pong nakaraang linggo, dito naman sa Police Regional Office 4A, meron po tayo 3 chief of police na na-relieve dito po sa Laguna Police Provincial Office. Ito pong ma-check po nung regional director nila na the same reason, yung mga underperforming po na mga ating mga commander ay marirelieve. Kasama na po dito yung pag-report nila na kanilang performance sa illegal gambling. General, ito po ba ay also a part of your routinary, sabihin na po natin, evaluation? Katulad po sa mga ordinaryo at mga pribadong kumpanya po na nagsasagawa ng evaluation. Ito po ay kasama rin po ba dito? And yun nga po, nahagip ng inyong evaluasyon na underperforming itong mga nai-reassign po na mga police officers? Ma'am Karen, kasi po sinasabi nga po natin sa kibat ng focus agenda po ni Chief PNP na si General Tates, yung paglalagay po ng tamang official sa particular location. Sapagkat alam po ninyo, napakarami po miyembro ng Philippine National Police. Ang nakikita lamang po natin dyan ng dahilan o reason para wala pong politika sa paglalagay po ng mga officers sa particular position. Tingnan natin kung sino yung mga nagtatrabaho hindi. Kasi yung pinakamagandang basihan kasi sabi natin fair para sa lahat,
na magiging dahilan kung bakit ikaw mag-relieve sa pwesto mo. Opo. Itong mga na-relieve, General Tuanio, sir, ano po bang mangyayari sa kanila? And habang ongoing din po yung investigation regarding po yung illegal gambling po at iba pang mga kumbaga issue na nakadikit po sa kanilang underperformance, ay ano po muna ang kanilang gagawin, General? Sila po ngayon ay na-assign o na-reassign dito po sa Camp Crame, dito po sa Personnel Holding Admin Unit po natin. Dito po nilalagay yung mga ating pong personnel na habang undergoing po yung mga kanilang administrative investigation po sa kasakali. Kung makikita po na may mga kadahilanan na ipagpatuloy yung kanila pong administrative case, ito po yung papatuloy base po sa findings natin ng mga summary hearing officer. Parang back to barracks muna. Oo. Tas depende pa po yan, no, General. This is just administrative cases. Pero pag may makitaan pa po na mga mas mabibigat na ebidensya siguro, it could also result in criminal charges. Tama po ba, General? Tama po yun. Pero initially po, Ma'am Karen and Henry, nakikita po natin na pumapatak na administrative case po yung medyo malakas na laban sa kanila sa pagkatulabi nga po natin. Hindi naman po sila na sinasabi natin may partisipasyon doon sa pangyayari na sa pagkakahuli sa kanila. Ngunit na ma-audit po sila, underperforming po sa sabihin po, kulang po yung mga pinopurchase nila ng mga accomplishments. Jen, based on your intelligence report, marami pa ba talagang gumagawa ng illegal na huweting sa buong bansa? Alam po ninyo, ang Sir Henry na ang legal naman po na sinasabi natin na paglalaro din yung sa SPL po. Pero nakikita po natin, base po na rin sa mismo, pag-usapan natin sa Police Regional Office 1, marami na pong accomplishment. Yung ating pong Regional Director doon, si General Lindo Reyes, marami rin po sila nakahuli. Tapos saan yung mga ibang legal na empleyado ng SPL ay nagpapalusot po Sir Henry po kasi may hawak po sila ng Rastilla para doon sa mga bukas naman. Ang importante po, Sir Henry, hindi po papabayaan ng Philippine National Police yung mga ganitong gawain. Pagpapatuloy natin ito, hindi lamang po sa regional office po, kundi sa nationwide na po ito. Yan yung na talagang ano pa rin ho, may mga naglalalakas loob pa rin bumukis no, General? Tama po yan. Ganun po yung nakikita natin ng mga sistema. Sinasabi nga po natin na bagamat may mga arrest itong mga nasabing official na labing isa, particular sa Pangasinan, pero nakikita po natin. So, pag binalidate po ng ating ibang unit, may makikita po tayo may mga napapalusot quote-unquote po sa head. And this serves as a warning to the entire PNP forces. Tama po, Sir Henry. Kaya po sabi ni GPNP na si General Natate sa dami ng mga opisyal natin na gustong mag-perform, ipakita na kaya din nila yung ginagawa ng mga nakaupo na. Ito yung magsisilbing warning sa mga underperforming natin ng mga commander. Pero kung may underperforming, siguro baka pwede namang ma-highlight yung pinaka-the best naman na region o pinaka-the best din naman ng mga provincial commander kung meron tayo, General. Tama po. Sir Freddy, sapagkat napakabalansi po ng focus agenda ng ating GPLP, hindi lamang natin pinaparusahan yung mga nakikita natin, mga nagkakamali o underperforming. Mabalita ko nga lang po sa inyo, kalalabas lang po ng resolution ng NAPOLCOM na kung saan inabsuelto po yung ating mga kapulisan sa CIDG-NCR na sinasabi nga po na walang katotohanan yung mga report na sinasabi na nangupit yung isa sa operatiba na nakita natin sa CCTV. Pero ito po ay isang legitimong operation. Yan po ang maganda sa tandem po ng MAPOLCOM at ng Philippine National Police na pag ikaw dapat parusahan, ikaw paparusahan, kung dapat iswelto, bigyan ng parangal, gagawin po nila ito. Pero Jen, partner, alam naman natin, well, of course, trabaho naman ng mga police to maintain peace and order, to crack illegal gambling and all. Pero meron bang, ayaw ko naman sabihin premyo or incentive sa government kung para naman medyo ganahan lalo din yung mga police general na ipakita na sila ay talagang nagtatrabaho ng ayos, hindi lamang dahil sa trabaho nila ito, kundi medyo may pampakwa naman, partner, may pampa soft drinks naman, kumbaga. General. Sir Henry, Ma'am Karen, ang pumpila kasi sinasabi nyo na incentive ng Philippine National Police, ito po yung mga medalya na ibinigay ito sa amin. Na kung saan, halimbawa, Sir Henry, nabigyan ako ng isang medalya ng papuri, ito po ay may counterpart na days of leave. Ayun. Na maaari mo naman i-avail. Yun po ang pinaka-incentive po ng Philippine National Police na alam po nyo, tuntuan na po ang miyembro ng Philippine National Police kapag po sila ay nawagan at may-recognize na pagka pwede lang i-convert ito later on sa loob ng isang taon, yung mga medals po na matatanggap po nila. Okay. So, more of
appreciation, more of hindi kasi pwedeng cash ang ibigay kasi medyo labag sa yun sa mga prinsipyo ng kapulisan. Pero how about yung sharpening the skills kasi po underperforming nga po. If ever naman po may mga programa rin po ba para mas tumalas at syempre mas magaling ang ating puwersa para mabawasan po yung mga underperformance ng ating mga kapulisan, General? Opo, Ma'am Karen, mabanggit ko po na may dalawang klase po kasi ng training sa Philippine National Police. Ito po yung mga mandatory na dapat po kuhanin. Ito naman po ay para sila ay ma-promote. At meron naman po mga specialized training katulad po na nakabanggit na sa isang particular operations na kung saan sila ay nag-ahasa. Kasali nga po natin kunyari po sa isang operations training. Marami po dyan na nakaredy na ipakita na yung kanila na pag-aralan sa eskwela o sa kanilang training, kaya nilang ipakita po sa kung saan na po sila mailalagay ng pwesto. Alright. Jen, Labor Day bukas, ano ang inyong paalala sa mga magsasagawa ng kilos protesta? Siyempre, sa buong bansa na rin, ano ang inyong magiging galaw bukas? Sir Henry, Ma'am Karen, handang-handa po ang Philippine National Police. Tayo po ay nag-deploy na 106,000 plus nationwide. Pagmula po kahapon na iniulat natin na dito po tayo sa heightened alert status. Itinas na po ni Chief PNP General Tates yung alert status ng PNP, naging full alert na po tayo. Para po just in case na mangyadangan ng mga personnel complement ang ating mga units, especially dito sa NCR, pwede po for deployment. So ito lang proactive measures lang ito. Wala namang wala naman ho tayong natitiktikan na anumang banta. Wala naman po, pero sinasabi nga po natin, bahagi na po ng trabaho ng Philippine National Police. May bantaman o wala, ang Philippine National Police po ay magtuloy na mga ngalap po ng mga intelligence information para po mas ready po. Sir, matanong din pala, kasi as of, hindi ko po alam kung updated na to, pero may mga nag-apply po yata ng permit na mga grupo na gustong magsagawa ng kilos protesta sa iba't ibang party po dito sa Metro Manila bukas, Mayo 1. Meron na po bang mga na-approve dun sa mga yon? Kasi ang last na balita natin parang nag-apply pero wala pang update kung may na-approve. So, meron para mag-gauge nyo rin po yung puwersa na kakailanganin nyo. Tama po, Ma'am Karen. Officially po, nakita po o natanggap ng NCRPO po na approved na magrarally po. Ito po ay sa Marikina Local Government Unit ang nagbigay. Ang tinitingnan po natin dito, sinasabi nga po natin, ni Chief PNP especially sa NCRPO, Ma'am, na ang pagpapadagay po kasi ng batas kapag po sila ay nag-apply at hindi inaksyonan ng LGU sa loob ng 2 araw. Ikatlong araw, ito po ay pagpapalagay natin na deem approved po kasi. Okay. So may isa pa lang po na on your record from the NCRPO na na-approve na magsasagawa ng kilos protesta pero sa Marikina po. Opo. At sinasabi nga po ng NCRPO na yung mga nag-apply sa area ng Quezon City at Manila, wala pa po bumabalik sa kanila na in-approvean. So, ang pagpapalagay po natin yan, ngayon po ang pangatlong araw, na bukas na po ay di-approve na po. Di-approve. Alright. Jen, last question from my end. Ihabol ko lang. Baka mayroon na kayong latest info doon sa bumaril o na broad daylight dyan sa Quezon City sa isang negosyante na pagkatapos mamaril umusad lamang ng kaunti, nagbihis pa doon sa isang sulok ng kalye at parang walang nangyaring sumakay ng tricycle. Ano hong update na ron? Nahuli na ba yung mga yon? Sir Henry, maganda po ang tinatakbo ng investigation ng SIT natin. Maganda po yung mga ebidensya, especially yung mga CCTV footage. Humihilig po ang Philippine National Police ng pagkakataon na bigyan na ipakita nila na within this week hopefully na makuha po natin yung mga suspects po natin. This week? Hopefully po, makuha natin sapagkat ngayon po ay ongoing ang operations ng ating mga operatiba ng CCTV. Pero without furthering the information, ano ba yung mga dayo o nasa Metro Manila lang? Sinasabi po natin na ito ay maaaring mga for hire po ng mga suspects po. Okay, sige. Jen, salamat na marami for your response. Salamat po. Thank you po, General. Sir Henry, Ma'am Karen, magandang sa pagbubuhay po kayo. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Wala namang actually total crackdown pero it's more on
performance evaluation eh. Nagkataon. Yun yung rason kung bakit underperforming sila, di ba? Pero kung mahagip kayo ng, Sorry na lang. sibat ni Bathala at kayo'y may masamang ginagawa at kayo'y nakikipag-connive sa mga illegalista, palagay ko may kakalagyan kayo kagaya nung sa Pangasinan, ano? At, but of course they will avail of their rights to prove naman kung meron silang may due process naman. Under the PNP. Pero ito ay administrative. Ang pinaka-ano kasi dyan talaga, matatanggalan ka ng trabaho, pati mga benepisyo, retirement benefits, ano? Kahit na matagal ka nang nagserbisyo. Pero kung napatunayan pa na ikaw ay sangkot mismo doon sa illegal gambling, nako. Pero sana sa ating mga kababayan, partner, with all due respect, alam ko, naghahangad kayo ng minsan yung inyong piso maging 800 piso, 700 piso naintindihan ko yan. Ba't ganito ho yan yung mga bumubukis, yung mga nagpapalusot ng wedding, hindi ho yan kagaya ng PCSO na nalalapitan rin nyo for emergency for medical assistance, yung mga pampa-hospital. Yung mga nagpapaweting yung yan, mawalang galang yan ang mga kinikita at ang gumagaling lang ho ang buhay dyan yung mga politiko at mga protector at mga operator pero parang ganito ho ang nangyayari, partner Taya kayo ng taya sa wedding, pag nagkasakit kayo sa PCSO kayo lalapit. Hindi naman masama yon. Kaya nga lang, tulungan ninyo ang PCSO na tulungan kayo. Ano po, tulungan natin ang PCSO para lalong makatulong sa atin, ha? Sapagkat ang dami namang nahihingi nating tulong sa PCSO pababayaan ba naman natin sila na mabawasan yung kanilang gagawing asistiya sa atin. Sipin ninyo, hospital bill. Mga ambulansya para sa mga barangay. Medical equipment, wheelchair, hearing aid, dami. Yes, oo. Diba? Laboratories ninyo. Gamot. Sila'y tumutulong din sa PhilHealth, tumutulong sa Philippine Sports Committee, ang dami ho. Yung mga wedding operator, ewan ko kung paano nakakaabot sa kanila sa inyo yung kanilang balato. Pero sila yung mayaman, kayo naghihirap. Kada tayaan nyo sa wedding, hindi nyo alam kung kailan kayo tatama. Tumama kayo, ginagaling na siguro isa sa 1 taon. Tapos pagka tayo nagkasakit sa PCSO tayo lalapit. So ulit, nasa sa inyong desisyon yan. Pero pakiusap lang namin, tulungan natin ang PCSO para lalo tayong matulungan. 5:39, ako si Henry Ure. At ako po si Miss Karen Oyo. Labor Day sa ating lahat ng mga manggagawa. Pero teka muna, baka kayo'y kagaya din ng ibang mga manggagawa na may tinitiis na sakit. Baka kayo'y hindi lang makapagsabi at nahihiya. May almoranas kayo riyan. Ako, pagka meron ganyan, ang hirap magtrabaho. Huwag nang magtiis. Kung may almoranas po kayo, huwag na magtiis. Umaksyon na kaagad. Mag-Hemaway na. Hemaway. Hemaway. Mabibili po ito sa lahat ng sangay ng Mercury Drug Source nationwide. Ang Hemaway ay mayroon pong generic name na Diosmin Hesperidine. Yan ang inyong hanapin. Pero sabihin nyo lang sa Mercury Drug Hemaway at ibibigay na po ito sa inyo. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang may increase ba bukas? Ay, sana. Oo. Pero ang sigurado sa mga magtatrabaho bukas, double pay. Double pay daw bukas, double pay. Yes. Kung ang sahod mo, Diyos, sa kada araw pala 2,500, so 5,000 bukas sa sahod mo. Yay! Doble. Sinong 2,500 sabi ni Diyos? Ikaw naman alam mo, manifesting. Hindi daw manifesting. Ang baba naman daw ng sweldo na fee daw na pang-artista. Wag ako. Oo nga, no? Oo. Ba't di na lang kaya tayong dalawa mag-artista? Oo, diba? Maging influencer. Actually, may offer sa akin Wow. Oo. Sana all. Hindi ko muna inukay yan Bakit? Oo. Sayang naman. Magpapakita ako ng puwet at Yun lang. Diyos kung baka shy ka pala.
Shy ako, partner eh. Oo. Ayaw ko nakikita yung aking behind. Oo. Gusto mo yung in front. Gusto ko yung front. Sayang naman daw ang face value. Diaper commercial daw. Itong mga to nasa New Center. Kaya- Pang-adult diaper. Grabe naman yun. Naku, alam mo, sa panahon ito ng kahirapan, kahit anong i-offer, subukan nyo lang kung di namin kayo patulan. Oo nga. Oo, hindi kasi Sa hirap ng buhay ba naman ngayon, may krisis pa. isipin mo, partner, yung ano nga ba yung biglang taas na 50 pesos. Ano nga ba yung kaninang binili ko na ba? Nagtaka ako at 50 pesos na isang piraso. Hindi ko malaman. Pagkain ba yan? Hindi ko hindi ko Ang bilis mo naman makalimot. Hindi. Saan ba ko galing kanina? Sige ang alalahanin mo. Nagpunta ka ba ng mall? Hindi. Restaurant? Hindi ako nagpunta ng mall. Punta ka sa Star City? Hindi. Banana Q, 25 pesos. Bumili ka ng Buko! Ang layo! Kasi kanina, dito sa may tapat natin sa kabila, dumaan ako, bumili ako ng buko, yung fresh buko. Okay. Kasi kung sa restaurant yan, 50 talaga yan eh. Kung sa Kasi restaurant. may service pa yan. May atmosphere ka, ambience. Pero nasa kariton eh. Hindi dyan. So sa kariton, yung dating... tinutulak ni Kuya. Yung dating 35, 50 na. Nag-increase, sabi ko, no? siyempre, hindi Nagulat ka. Pero ano ka, suki ka ni Manong? Oo naman. Di mo siya tinanong? Na-shock ako. Hindi, Ang mahal. Mahal na po ang angkat namin, yun ang sabi niya. Bakit nagmahal ang angkat? Kasi mahal ang tracking. Ang tracking ho kasi ang buko hindi nakakarating sa Manila from Batangas, Quezon, Laguna. Kung hindi po isasakay dun sa mga malalaking jeep at malalaking elf at mga truck, ano ho. So, kapag ka po nagmahal ang gasolina, nagtataas din po ng tracking fee yung mga humahakot. Binabawi kasi. So, end user po tayo ang nadadali riyan. Oo. Kanya lang Papatong sa'yo. Oo. Hindi lahat ng partner, yun ang problema eh. Yung buko, simbolo lang yun ng iba pang mga nagmamahal na produkto. Dahil nga ho sa presyo ng gasolina, yung presyo ng gasolina, umaabot po yun sa maski isang tali ng kangkong ang epekto nun eh. Kasi nga doon sa tracking. Yung tracking kasi pag pagka ho siya ay nagtaas dahil sa gasolina, yung pakarga, doon babawi yung doon babawi po yung mga negosyante wala tayong magagawa riyan sapagkat dikta po yan ng inflation due to anong tawag riyan, Middle East crisis, geopolitics. Dito lang sa ating bansa, partner, sana mas maraming natutulungang ayuda, mas maraming nabibigyan ng tulong. Yun kung hindi ninanakaw ang pondo ng gobyerno, mas marami sanang makakatanggap ng tulong. Kanina parang nakita ko kay Senator Sherwin Gatchalian, umabot na sa mahigit na 4 bilyon, kung di ako nagkakamali. Tama ba ang napakawalan para sa mga iba't ibang klase ng ayuda? At tenor rate, kulang pa rin yan. So dami nang naghihirap. Anyway, kausapin lang natin yung kaibigan nating sa former senator, si Senator Francis Tolentino. Medyo nagmamadali lang siya, pero yun ho kasing libro ni Senator Tol ay lalabas na. Lumabas na ba ito, Sen? Available, mabibili na ba namin ito? Sen, magandang hapon sa inyo. Si Henry Sigaran. Magandang hapon po, Senator Francis. Hapon sa inyo, kasi bye-bye. Opo. Tama ba yung inyong sovereignty of the wind? Available. Tika, Sen, medyo garbled lang po kayo ng konti. Mahina ang signal, Sen. Oo. Opo. Ayan. Lalagay kami sa tamang pwesto. Available po yan. Worldwide po yung distribution. Apple Books, Barnes & Noble, Amazon. Napakarami po. Pati yung po sa Japan. Biblio sa France. So, available na po yan. Winds of... Taray, Barnes & Noble in New York. Ganun ba? Diba? Available sa New York. Yung Amazon po, pinakamabilis kasi deliver ka agad sa Pilipinas.
Sa local bookstore po natin, siguro itong Mayo, yung hindi ko nababanggitin dito, National Bookstore, yon. Okay. Nakikita ko ito nga tama, binabanggit siya rito, partner. With your indulgence, yung mga bookstore ko which is available ito, dami nito. Anong basically content dito at ano po ang magandang matututunan dito ng ating mga kababayan? Opo, ayan po ay aklat ng mga tula. Tungkol sa West Philippine Sea. Tula po yan, hindi yan prose, hindi po yan nobela, tula po yan. Tula po yan. Opo, so yan po ay sa English, naghahanap pa ako pwede mag-translate siguro. So yan po ay naglalayo na yung pagkakaan natin, hindi lang problema sa Philippines, kung hindi magkaroon din ng sariling pagmamahal sa literature, lalong-lalo na sa poetry. So, yan po yan. Ikakambal po yan na palabas na siguro sa mga susunod na buwan. Ang titulo naman po is The Ballad of Scarborough Shoal. Okay. Okay. Sir, meron bang romance in Panatag? ano ba? Naging romance novel. Doon po sa susunod na aklat ay ilalabas ko yung mga mapang nasa aking personal na collection. Pag-aari. Collection. Sarili ko po yun. Ito po yung 1820 map na galing sa Great Britain. Yung 1855 na galing sa France. So saan mapapakita na talaga yung Baho de Masinloc. So hobby nyo rin po ang pagkukolekta ng mga mapa, parang ala cartographer, Senator Francis? Natsambahan ko lang po yun. Opo. Natsambahan ko lang po yun. At binili ko dahil kailangan po, dahil marami nagkiklaim na ganito daw. Ganito, yun pinang patunay na yun talaga ay atin. Opo. Senator, nabanggit niyo yung libro, tama po ba? Collection of original poems po ito. Marami po ang mga tumulong to complete the compilation. Tama po ba? Sino-sino po yung mga nakatulong? Ikaw lang. Kayo po talaga lahat. Wow. Dalawampung tula. Yung Scarborough Shoal. Ito naman, 4 na po ito. Ito po, pag tayo wala nang ginagawa. Hindi naman. Ilang wow, okay yung huling na ay maantig panting ng tandaan po ay sa salitang Ingles. Yung huling tula po ay ang pambatay epistle to the Filipino people. Wow, okay. Winds of Sovereignty, the Mavulis poem. Yan. Opo, yung pinama po ay patungkol doon sa ating unang inalagaan at pinakilala kung saan ginaganap ngayon yung Balikatan Multilateral Exercises. Diyan po sa parteng Batanes. Opo. Ito pala siya na ikuan na rin, available din to sa Spotify audiobooks. Yung Spotify bro ay available sa Pilipinas. Kaya atin yung mga kanta lang. Pero baka naman din po sa YouTube yun. Available din po. Yung mga itong publisher, hindi ko na rin kilala minsan yung iba. Dahil Tolino, yung pala yung National Bookstore sa Germany. Opo. At sa Switzerland. So available din po yan para sa ating mga OFW. So sana maraming salamat na ipaliwanag to. Pero hindi po yun yung pakay natin na kumita ng kaunti rito, bagamat mayroong royalty. Ang pakay po natin, kagaya po ng usapan ngayon, ay magkaroon ng tamang pag-unawa, educational campaign, information campaign, lalo sa mga kabataan. Merong bill ngayon na pending yung West Philippine Sea information law ata, educational law. So parang gano'n na rin po. At halos lahat po ng malalaking universidad natin ngayon, University of the Philippines, Ateneo, ETU, Lasal, hindi ko na po niyan. Sa mga gusto pong
Kung sa mga gusto pong umorder na po, nabanggit nyo nga via Amazon, pwede na po silang bumili. Magkano po ba ito in dollars pag sa Amazon kasi, Senator Francis? Ay, ang mura po ma'am ay yung sa sa online, yung e-book. Meron pong e-book, electronic book version. Lumalabas lang po yan na 499. Hanapin. Kasi mahigit 300 pesos. Opo. Hanapin ko nga. FrancisTolentino.law. Pwede pong kumonek. www.francistolentino.law. Nandiyan na po, makaka-order na kayo doon. Ayun, www.francistolentino.law. Pero may mga iba pa rin po din pala kayong earlier books, Badge of Honor, Ballad of Scarborough Shoal. Marami pala, Okay. Sen, nasa Amazon. Sige. Alam ko may flight pa kayo. Ano ang inyo uling gustong iparating sa ating mga kababayan para mahalin ng Pilipinas at tsak na makukuha nila ito sa pagbabasa ng inyo po mga tula? Opo, ang dami nangyayari sa atin. Crisis ng nangyari sa gera sa Iran. Ang daming yung mga presyo ng bilihin, yung bigas. Hindi natin ialis sa Iran. May dali sa kataan ay pagmamahal sa bayan. Ganito rin po yung, alam niyo po, ako ay nandito lang sa parking lot ng Okada at ako po ang magbibigay ng awards ngayon sa yung tinatawag na Oscars of Philippine Sports, yung Pacquiao Ilorde Awards. Kasi po sasabihin ko, na kahit ano itong crisis ang daanan natin, yung disiplina at inspirasyon ng mga atletang Pilipino ay dapat magsilbing inspirasyon para sa lahat at ang buong Pilipinas. Alright. Sen, good luck sa inyong book at salamat po sa inyo. Thank you, Sen. Good luck po. Ma'am Karen, salamat po sa pagtag ng iba pang libro. Karen pa lang ulit, pero nakalinya po lahat yan. Opo. Salamat po. Thank you, sir. Former Senator Francis Tolentino, the author of Sovereignty of the Wind. Baliktad. Wind of Sovereignty. The Mabulis poem. Yan. Out na sa www.francistolentino.law para kayo ay order, Amazon, at Google nyo. Madali na yan. Pwede sa ebook, Spotify din, para matuto tayo daw lalo ng pagmamahal sa ating inang bayan. 6:05. Yung usapin ng bakit sa bill ng Meralco, mayroon tayong binabayaran para sa mga 4-piece beneficiaries. Tayong mga at binabayaran in the sense na sinasubsidize natin yung ating mga mahihirap na kababayan. Medyo debatable talaga yan. Hindi siya lantaran na nakalagay doon. Pero I think ang tinutukoy mo dyan ay yung kasi pag may mga nakakonekta sa mga illegal connection like jumper, may ganun ba? Hindi, meron talaga. Oo, di ba? Binabayaran natin yung kinukonsumo nung mga yon, yung dumadaan doon. Hindi, pero meron talagang meron provision, may law talaga. For 4-piece? May law na ginawa talaga para yung kuryente ng 4-piece ay isubsidize. Hindi ko alam yan pero ang bait naman natin. Schedule nga natin siguro si Senator Sherwin Gatchalian. If I'm not mistaken, siya ang kwan nito yung ang subukan mo nga, baka si Senator Sherwin Gatchalian Josa ay nagkakape-kape lang, maipaliwanag lang yung Kasi long weekend di ba? Labor Day bukas, walang pasok. Siya ang author nito, kung di ako nagkakamali, tinatamaan siya ng mga komento dahil nga siya. Pero kasi salunan natin lahat talaga. Ang funding, ang pakay niyan kasi paano, ang dapat na pumupundor yan ay gobyerno Gobyerno. O kung tayo rin naman na nagpupunta sa gobyerno, kaya lang yung rekta na tingnan mo yung lifeline electric bill eklabar. Kasi yung tawag nila doon, hindi siya lantaran di ba? Na yun ang ibig sabihin. So baka, kasi yung, hindi naman din yung iba mahilig magbasa nung mga detalye sa likod, di ba? Siguro, Don, Kuya Don, ano bang salient point ng lifeline kung yan? Ito nga, lifeline rate. Subsidy. Para lang
Oo, sabi dito, it covers covers the core electricity charges for low consumption users. They may still pay small legally mandated charges like the feed-in tariff allowance, yung fit-all or specific tax components. May binabayaran pa rin sila, di naman daw libre. But part of their electric bill. Pero sa atin, na mas mataas yung konsumo, na-charge tayo nito. Ayan nyo na. Siguro naman, lagi naman namin sinasabi sa ating lahat na help is wealth. Ang pagtulong sa kapwa ay mangangahulugan po ng lalong maraming biyaya. Yun nga lang, sana yung mga tinutulungang miyembro po ng 4Ps mawalang galang na sapagkat may mga nakakaabot pa rin kasing mga reklamo na anong tawag yan? Yung mga natatanggap, ipinangtutong-it, pinang-iinom, ipinang-susugal. Si Irene Dumlao, tawagan mo. Kung hindi mo natin sino sa kanila mabait ka pa, pero meron akong nabasa online at chinek ko din. Yung sinasabi ko sa iyo sa una na yung system ay yung dun dahil sa loss ng Meralco o kung ano mang electric cooperative, charge tayo pag may mga naka-illegally connected. Tayo daw yung nag-absorb nun. Totoo naman yun, kasama yun. Pero hindi ba dapat paigtingin ng electric company yung kanilang sistema para hindi sila nananakawan per se ng kuryente, 'di ba? Tanggalin yung mga illegal connections, tanggalin yung mga jumper, 'di ba? Kasi unfair 'yun sa mga lehitimong mga may connection sa kuryente, 'di ba? So, yan, 'di ba? Ganun, partner. Yun lang naman din yung sa akin. Yung parang yung mga gumagawa ng illegal ay babayaran mananagot yung mga bakit tayo yung lumalaban ng parehas. Oo, 'di ba? Oo. Samantalang ikaw na nagtitiis ka sa init, na naka-electric pan lang kayo kasi nagtitipid kayo sa kuryente, 'di ba? Or ikaw partner, wala ka sa bahay, 'di ba? Nandito ka buong maghapon. Ito yung sinasabi ng batas. As of early 2026, yung mga mahihirap nating kababayan na miyembro ng 4Ps, pag ang kanilang elektrifikasyon ay kumukonsumo lamang ng 0 to 50 kilowatt per month, mababa lang kasi. Entitled sila sa 100% discount sa electricity bill. Ito'y batay doon sa lifeline rate subsidy nga na ang nagsasubsidize. Of course, galing ba sa atin yon yung subsidy? Oo, tayong mga nagbabayad ng mas marami. Ayun pala, Republic Act 11552. Sige. To lower electricity bills for low-income households consuming 100 kilowatts or less. Kailangan qualified na eligible kayong 4Ps beneficiaries. Dapat nakalista kayo. Sabi siguro nung mag 4Ps na rin tayo. Teka lang, bakit ganun? Debatable yan, talagang masakit sa damdamin yan. Pero hayaan na lang natin na tayo makatulong din sa ating mga kababayang, mga kapwa Pilipinong naghihirap. Yun lang ang pakiusap natin. Sana yung mga tinutulungan natin, hindi naman abusado, hindi po ubus biyaya, hindi busayak sa pera. Sana masinop, pagkat kahit nga yung 4Ps na natatanggap ninyo, galing po yan sa buwis. Karamihan sa buwis po ng mga manggagawang Pilipinong kumakayod araw-araw. Pero ba't ganon? Yung kailangan nga siguro tanongin natin yung author kasi yung subsidized rate valid lang daw for 3 years, hindi forever. So, let's help them. Tulungan natin sila. Yun lang ang pakiusap namin, mga 4Ps na nakikinig sa atin ngayon. Intindi namin, ramdam namin ang pinagdadaanan po ninyo. Pero sana sa oras na kayo sumahod na ng inyong mga buwan ng ayuda, ay pagyamanin ninyo ito. Hindi masama kung ang bibilhin ninyo yung pagkain. Hindi masama kung ang bibilhin ninyo yung mga pangangailangan sa bahay. Sasabihin ninyo na kaliit-liit naman ang natatanggap namin. Alam mo ninyo, maliit o malaki yan, dapat nating ipagpasalamat yan sapagkat yan ay pinagpaguran nating mga Pilipino. Huwag niyong gawing
kuwan ito, huwag niyong gawing puhunan ito sa masama. Ha? Huwag niyong gawing sabihin niyo, dadaan mo na kayo susugalan, partner, baka tatama. Baka mabubula yung inyong paboritong numero. Baka baka ito na ang inyong swerte. Huwag ninyong isugal yan. Huwag niyong isugal, huwag niyong ipanglangkwatsa. Kaya yan ay ipinamimigay sa inyo. Pantawid nga ho yan eh. Di ba? Pantawid Pamilyang Pilipino. So, sa pagkain at ang hinihingi lamang ay magpaaral kayo ng inyong mga anak, umatin kayo ng mga at magsanay kayo na maturuan ng gobyerno sa sa paggamit ng wasto ng inyong mga salaping natatanggap. So yun lang aming hiling. Walang problema yan. Tutulong, masarap tumulong. Lalo kung tinutulungan mo na may tinutulungan din ang kanyang sarili. Pero kung itinutulong mo naman parang kung umasay, mas mayaman pa sa iyo at mas sosyal pa sa iyo, partner. Walang habas kung gumasta kahit wala namang pera. Hindi ho tama yun. Yun lang ang aming pakiusap. Hindi ho mahirap, madali ang buhay ngayon. Pare-pareho tayong kumakayod. So yun din ang aming pakiusap sa inyo. Paulit-ulit man, kung kayo humaasa sa iba at sinasabi ninyong talagang pasensya na at ipinanganak na mahirap, tutulungan namin kayo, pero huwag kayo magiging abusado. Tulungan din ninyo ang inyong sarili. 20 minutes after 6 o'clock. Tumanggap na nga muna tayo ng mga report. Irit na dagdag pondo ng DOTR para sa Service Contracting Program. Fuel subsidy sa PUBs pinag-aaralan pa ng DBM. Let Narciso let. Wala pang desisyon ang Department of Budget and Management sa hiling ng Department of Transportation na mabigyan sila ng karagdagang pondo para maipagpatuloy ang Service Contracting Program at fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran na inaaral pa ng tanggapan ang tungkol sa bagay na ito. Titingnan niya ang utilization rate o paggamit sa naunang pondong na-release para sa programa, gayon din kung kumpleto ang requirements. Tiniyak naman ni Libiran na kung maisusumite ang lahat ng kinakailangang mga dokumento at makikitang naging maayos ang implementasyon ng programa, ay agad aaksyonan ang hinihinging dagdag na pondo ng DOTR. Nabatid na humirit ang ahensya ng kabuang 7.76 billion pesos na additional funding o 2.7 billion para sa fuel subsidy at 5 billion pesos para sa service contracting program. Target ng DOTR na mapalawig hanggang Hulyo ang programa na ngayoy inaasahang tatagal lamang ng 2 linggo batay sa inisyal na pondo. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, liderato noon ni dating Speaker Cheese Escudero o Senate President Cheese Escudero absuelto sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni VP Sara. Balita mo yan, Raymond. Absuelto ang noon ay liderato ni Senator Francis Cheese Escudero bilang Senate President na iniakyat ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Attorney Reggie Tongol na nagsilbing spokesperson ng Senate Impeachment Court kasunod ng paglilinaw ng Korte Suprema sa salitang forthwith. Ayon kay Tongol, hindi nila isinakripisyo ang due process sa kabila ng pressure ng publiko at nanaig ang constitutional prudence at hindi sila nagmadali. Ang muntik ng unanimous decision ng Korte Suprema na nagsabing ang forthwith ay within reasonable time ay pumabor sa paninindigan noon ni Senador Escudero bilang Senate President. Lahat umano ng mga nagsabing dapat ay sinimulan agad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ay napatunayang mali alinsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kabilang na sina dating CONCOM member Attorney Rene Sarmiento at dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Git ni Attorney Tongol, hindi lang nila ito panalo kundi panalo din ng constitutional stability at binigyang proteksyon ng Senado na kumilos ng malaya at hindi kailangang sumunod sa public pressure. Matatandaan na February 5, 2025 nang iakyat sa Senado ang unang impeachment case laban kay VP Sara Duterte at na-archive ito noong August 6, 2025 sa botong 19-4-1.
na ang Senate President ay si Senador Francis Chis Escudero. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Samantala, tulong sa mga seafarer. Pinaigting. Noche kakas, noche. Henry at Miss Gaya, dumating na sa bansa kanina, no? Si Department ay matapos ang kanyang ilang araw na pagbisita sa Oman. Sa kanyang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, sinabi niya na 80% sa Oman ay mga domestic workers. Pero umanong 500 Filipino na humihingi ng financial assistance sa kanyang pakikisa sa mga Filipino community leaders doon. Sinabi ni Kakdak, mga Filipino seafarers na may sakit sa barko sa Persian Gulf na pauuwiin at kung may Filipino umanong finish contract sa barko, ay wag nang papalitan ng Pilipino para wala ng Pinoy sa Persian Gulf. Pinaigting rin ni Kakdak ang mga tulong sa mga gustong umuwi ng Pilipinas. Pinaigting rin ni Kakdak ang kasalamat ng pamahalaan sa Sultanate ng Oman dahil matatandaan sa hostage sa mga Pinoy seafarers ang Oman umano ang tumulong sa pagpapalaya. Narito si Secretary Kakdak. Pangulo, yung pasasalamat natin sa Sultanate of Oman, His Majesty the Sultan of Oman, sa tulong na binibigay sa ating mga OFWs. So pinahatid ko yon at yung di ba yung kung maalala ninyo yung dalawang cases ng hostage seafarers natin, Oman ang tumulong doon sa pagpapalaya nila. RH27, nagkaka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche! 25 minutes na after 6 o'clock. And that's about it. Salamat na marami sa inyo. Sumayin nyo na ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Hindi po Friday, Thursday pa lang, ha? Lagi namin paalala sa inyo, kung gusto nating umasenso sa buhay, magdasal, manalig sa may kapal, huwag gumawa ng masama, gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa mga nangangailangan. Seko. Next na po yan. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye! Balansyado!